po aking mga magulang at mga kapatid. Isan ko po ang ating Panginoong Diyos, tayo pong kanyang mana ay binigyan ng oras upang tayo po'y kanyang tulungan. Tayo po'y magpasalamat. Marami pong salamat aming Panginoong Diyos sa biyayang inyo pong pinagkaloob at inyo pang ipagkakaloob sa amin sa inyong pagtuturo. Sana po aming Panginoong Diyos, ang inyong pagpupuri, ang pagpupuring ibinigay mo sa amin ay pasalamatan ka sa aming mga gawa. Ito po ang aming pasalamat sa pangalan ng Panginoong Kristo. Amen. Narito po ang ating kapatid. Magandang umaga po mga kapatid at mga minamahal. Ngayon pong Enero 20, Petsang 96, ito na ay ka-500 po, 500, no? 500 Sabado sa ating pag-aaral sa Biblia sa ating programang Bible Study on the Air. Ang tatalakayan pong paksa natin ngayon ay sino ba ako? Kung napansin po natin ang ating Panginoong Diyos nang tawagin si Abraham, hindi pa Abraham noon, no? Abraham pa lang, nagpakilala ang Diyos. Basahin po natin ang Genesis 17:1. Narito po ang Genesis 17:1. At nang si Abram ay may 99 na taon, ay napakita ang Panginoon kay Abram. At sa kanya ay nagsabi, Ako ang Diyos ng makapangyarihan sa lahat. Lumakad ka sa harapan ko at magpakasakdal ka. Nagpakilala po ang Diyos kay Abraham. Ang sabi niya, ako ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Pagpapakilala po ng Diyos kay Abraham, no? Nang kunin ng Diyos si Moises para mamuno sa mga Israelita, para kunin ng Diyos ang anak ni Israel sa pag-alipin, itinanong ni Moises kung anong pangalang sasabihin sa mga Israelita. Makikita po ito sa Exodus 3:13 hanggang 14. Ang sabi ng Diyos sa kanya, ang tanong ni Moises, ang sabi ni Moises sa Diyos, ano pong pangalan sasabihin ko sa kanila? Nagsalita ang Diyos, ang sabi niya, sabihin mo sa kanila na ako ay si ako nga. Marami pong nag-iisip sa mga tao na ipinakilala ng Diyos ang kanyang pangalan, ako ay si ako nga. Kaya kung magtatanong po tayo sa mga tao, ano bang pangalan ng Diyos? Yan po ang isa sa sinasabi nila, no? Ako ay si ako nga. Kung mapapansin po natin sa Matandang Tipan, maraming pangalan ayon sa Diyos ang kanyang sinasabi. Sinasabing ito ang aking pangalan, no? Sinasabing ako ay yung mapanibugho. Ang sabi po ng ating Panginoon sa Exodus 34:31, no? At sa Song of Solomon, ang sabi doon, I am the rose of Sharon, the lily of the valley. Makikita rin sinasabi ng Diyos, ako ang pangalan ko ay Panginoon. At yun nga po sa Genesis 17:1, ang makapangyarihang Diyos. Huwag po natin kalimutan, ang Diyos hindi pa ibinigay ang kanyang pangalan noong lumang tipan. Siguro po baka ngayon lang natin narinig ito, no? Mga ilan sa nakikinig. Hindi pa po binigay ng Diyos ang kanyang pangalan noong lumang tipan. Basahin natin, brother, ang Isaiah 52:6. Narito po ang Isaiah 52:6. Kaya't makikilala ng aking bayan ang aking pangalan. Kaya't matatalastas nila sa araw na iyon na ako yung nagsasalita. Narito, ako nga. Sabi po ng Diyos doon, therefore my people shall know my name. Therefore they shall know in that day that I am He, that speak, behold, it is I. Kaya hindi po ibinigay ng Diyos ang kanyang pangalan noong lumang tipan, no? Binigay po ng Diyos na sa bagong tipan. Ngunit hindi po ito ang ating paksa ngayon. Matagal nating tinalakay ito sa ating pag-aaral kung ano ang pangalan ng Diyos. Ang ating pong paksa ngayon ay kung paano nagpakilala ang Diyos, ganyan ang kung paano nagpakilala ang Diyos dahil siya po ang dapat nating modelo, no?
Ano ba ang ating pagpapakilala sa ating sarili? Yun po ang ating paksa ngayon, no? Sino ba ako? Kung ang Diyos sinabi niyang ako ay siya ko nga, ang tanong ay, sino ako? Lahat po ng nagbabasa ng Biblia, inaangkin na sila'y sumasamba sa isang Diyos lamang, no? Kaya ang sabi, Christianity is monotheism. Ang ibig sabihin niyan, ang pagsamba sa isang Diyos. Sa loob ng 10 taon, higit na 10 taon sa ating programa, ngayon po ay 500 Sabado na tayo, tinatalakay natin kung sino ang isang Diyos sa Biblia. Nakilala po natin, hindi sa pamamagitan ng ating sariling karunungan o kakayahan, na isa lamang pala ang Diyos at isa lamang ang Panginoon. Yun po ay ayon sa pahayag ng Diyos. Sinasabi nga sa 1 Corinthians 8:6 na mayroong isang Diyos lamang, yon ang Ama. At mayroong isang Panginoon lamang, yon si Jesucristo. Ang sabi po ng Diyos, isa lang ang Diyos at isa ang Panginoon. Kung paano naging isa ang Diyos at naging isa ang Panginoon, yun po ang misteryo, no? Misteryo sa traditional Christianity. Ngunit ito naman ang ipinapahayag natin sa ating programa na magpakailanman pala hindi naging misteryoso ang Diyos. Dahil magbuhat sa Genesis hanggang sa Apokalipsis, makikita po natin ang pagpapakilala ng Diyos sa mga tao. Kaya tingnan po natin kung anong pagpapakilala ng Diyos, dahil ang ating paksa ay ang pagpapakilala ng tao. Kung ano ang ating pagpapakilala sa ating sarili. Dahil ang Diyos ay nagpakilala, ano po? Ano naman ang pagpapakilala natin sa ating sarili? For almost 2,000 years, traditional Christianity has been kept in the dark. Ito po ay masakit na sabihin ito, no? Ang traditional Christianity ay nasa kadiliman, no? Kung paano naging isa ang Diyos. Gayon mga Diyos ay ipinapakilala ang kanyang sarili. Ulitin po natin sa 1 Corinthians 8:6, isa lamang ang Diyos at isa lamang ang Panginoon. Yun ang ating Panginoong Jesucristo. Sa 1 Timothy 3:16, at ito po ay makikita lamang sa authorized version of 1611, otherwise known as the King James Version, walang dapat pagdebatiyan, no? O pag-usapan. Isang dakilang himala, ang Diyos ay nagkatawang tao. Ang sabi po doon, no? Ang Diyos ay nagkatawang tao. Huwag po natin kalimutan, isa lang ang Diyos. Iyon ang Ama. Kaya, ang Diyos na Espiritong Ama, nagkatawang tao sa dalawang dahilan. Ano po? Sa dalawang dahilan. Ang una, sa kanyang pagiging tao, pwede na po niyang tuparin ang kanyang testamento. Dahil ang testamento, sa testamento niya, kinakailangan matupad niya sa pamamagitan ng kamatayan. Hindi po pwedeng mamatay ang Espiritu ng Diyos. Kaya kinakailangan magkatawan tao siya. Kaya maliwanag po doon ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, I and my Father are one. Yun po ay tinalakay natin sa 10 taon dito sa ating pag-aaral sa Biblia, no? Sa ating programa. Ang kalawang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao ay para ipakita ang halimbawa o daan. Dahil ang isang Espiritu ng Diyos, hindi po niya pwedeng ipakita ang halimbawa sa mga tao. Dahil sasabihin ng mga tao, sapagkat kami tao lamang, hindi namin kayang tularan ang inyong halimbawa. Ang sabi po ng mga tao, no? Kung nananatiling Espiritu ang Diyos. Kaya po ang Diyos na Espiritu, siya ay nagkatawang tao. Yun nga ang ating Panginoong Jesucristo na tunay na tao. Kaya yun ay kalawang dahilan kung bakit ang Diyos ay nagkatawang tao. Para ipakita ang daan bilang modelo. Yun nga po ang paksa sa napakaraming Sabado ang ating pagtalakay dito sa ating programa. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili, magbuhat sa Genesis hanggang sa Apokalipsis. Ang Diyos na nagkatawang tao, yun pala ang ating Panginoong Jesucristo.
ang Diyos na tao, no? Ang Diyos na nagkatawang tao, si Jesus na po ngayon, no? Jesus. Paano niya ipinakilala ang kanyang sarili? Sino ako? Yun nga po ang tanong, no? Sino ba ako? Sino ba si Jesus? Kung sasabihin po ng ating Panginoong Jesucristo, sino ba ako? Ano pong makikita natin sa maraming talata sa 4 na ebanghelyo? Lagi pong sinasabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ay anak ng Ama. Ang aking Ama ay etc. Ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ako ay sinugo ng Ama. Yun po ang laging sinasabi, no? Ang pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa mga tao ay laging sinasabi, ako ay anak ng Diyos ng inyong amang si Abraham. Ako ay sinugo ng aking Ama. Yun pong pagpapakilala niya, no? Ang pagpapakilala ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili, kung mapapansin po natin, ay depende sa Ama. Sa makatuwid, ipinapakilala ng ating Panginoong Jesucristo o nakikilala ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang sarili sa pamamagitan ng Ama. Kaya, tingnan po natin ngayon ang pagpapakilala ng tao sa kanyang sarili. Ewan ko po kung napansin ng mga tao ito, paano natin ipinapakilala ang ating sarili? Siguro po ang mga tao tinitingnan ito parang general, ano? Parang isa lamang. Sana po dapat nating makita ang line separating, no? Line separating social, political, and spiritual. Dahil kung hindi po natin makikita itong dalawang ang linya na mamagitan dito, magkakamali po tayo, no? Hindi natin makikita ang mensahe ng Diyos sa kanyang banal na aklat, ang pagpapakilala sa sarili. Anong pagpapakilala ng tao? Paano po ipinapakilala ng tao ang kanyang sarili? Sa social, no? Social, political, or economic. Kung ito po, obvious ito, no? Sasabihin ng tao ang kanyang pangalan, ang kanyang tirahan, ang kanyang civil status, ang kanyang trabaho, no? Kung siya po ay naghahanap ng trabaho, ipinapakita ang kanyang biodata, kung saan siya nag-aral, ang kanyang degree, ang kanyang diploma. Yun po, no? Yun ang pagpapakilala ng tao sa kanyang sarili kung siya humahanap ng trabaho. Sa politika naman, kung ipinapakilala po ng tao ang kanyang sarili sa politika o sa social gathering, binibigay din ang kanyang pangalan, ang kanyang tirahan, ngunit higit sa lahat, ang kanyang accomplishments, ang kanyang mabuting gawa, ang mga referensya, no? Ang kanyang koneksyon sa mga prominent tao, ang mga citations, awards, degree, diploma. Yun ba'y masama? Hindi po masama yan. Standard yun, no? Kinakailangan yan. Yun po ay kailangan yan, no? Ngunit kung mapapansin po natin, yung palang pagpapakilala ng tao, yan ay nakapatungkol sa kanyang physical na buhay. Physical na buhay, no po? Kaya, yun ang pagpapakilala ng tao sa kanyang sarili sa physical na buhay. At ganyan din tayo, ang mga tunay na Kristiyano, kung ipapakilala natin ang ating sarili sa ating physical na pamumuhay, yun din ang ating gagawin. Huwag po natin kalimutan na ating physical na buhay ay hanggang dito sa lupa lamang. Pagkamatay ng tao, yun po ay mananatiling memories na lamang, no? Alaala na lamang. Kaya memories last. Mayroon pong katapusan ang memories. Halimbawa, siguro po si Julius Caesar sa kanyang kapanahunan, siya ang kinikilalang parang hari ng mundo, no? Memories na lamang ang natitira kay Julius Caesar. Si Nero, si Carlo Magno, Charlemagne, Napoleon Bonaparte, at iba't ibang great men of the world.
Kaya po siguro nakita natin ngayon ang pagpapakilala ng isang tao sa kanyang sarili, sa larangan ng politika, social, economic, o sa physical na pamumuhay. Ngayon, paano naman ang pagpapakilala ng tao sa kanyang spiritual na pamumuhay? Siguro po hindi man napansin, brother, siguro hindi man napansin ng mga tao ito, no? Anong palagay mo, Brad? Napapansin ba ng mga tao? Yan yung sinabi natin kanina, no? Matagal kong nakasama ang isang pastor, Brad, walang tinalakay dito. Para Walang ganyan. minanggit, walang napansin dito. Wala, hindi po. Para po hindi napapansin, no? Huwag po nating kalimutan ang ating kapahayagan, no? Ay ang ating sinisigaw, brother. Ang ating sinisigaw po, ang aming sinisigaw dito sa ating programa ay ang kagalingang ibinigay ng Diyos sa amin, ang paggaling, no? Dahil kami po yung mga bulag, no? Kami po yung mga bingi noon. Kaya ang aming sinisigaw ay binuksan ng Diyos ang aming mga mata. Kaya ngayon ay nakakakita kaming marami na parang hindi nakikita ng tao. At binuksan ng Diyos ang aming tenga na noon hindi po namin narinig ang salita ng Diyos. Ngunit ngayon ay napakaliwanag at naunawahan namin. Tingnan po natin ngayon ang pagpapakilala ng tao naman, no? Sa espiritual na bagay. Ipinakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kayo pong nagbabasa ng Biblia, yun ang ating nakikita magbuhat sa aklat ng Genesis hanggang sa Apocalypse, ipinapakilala ng Diyos ang kanyang sarili. Kaya ang sino man tao magsasabing misteryo ang Diyos, brother, nakikita ba ang nakikita ng mga tunay na Kristiyano? Hindi, ano? Dahil ang tunay na Kristyanismo po, ang nakikita nila ay ang pagpapakilala ng Diyos. Pagpapakilala ng Diyos, huwag po natin kalimutan yan. Kaya by divine revelation, ang mga pinili ng Diyos, nakikilala ang Diyos, hindi po ayon sa kanilang sariling karunungan o kakayahan, ipinakita po ng Diyos yan kay Pedro, kundi ayon sa pahayag ng Diyos. Kaya nakilala namin ang Diyos sa pamamagitan ng kapahayagan ng Diyos. Paano natin ipapakilala ang ating sarili? Kung ang pinag-uusapan ay ang spiritual nating buhay. Kagaya rin ba ng ating pagpapakilala sa ating sarili sa physical na buhay, social, political, economic? Katulad din ba sa spiritual? Bakit hindi po sino bang makasasagot sa tanong na yan, brother? Tao ba? Doctor of Divinity, Doctor of Philosophy, Doctor of Theology? Ang Diyos lamang sa pamamagitan ng kanyang salita po ang pwedeng sumagot sa mga tanong na yan po. Kaya ito rin ang aming sinisigaw, wala po kaming kinikilalang human authority rito, no? Ang aming kinikilala rito ay ang makapangyarihang salita ng Diyos na siyang pwedeng sumagot sa mga tanong. Kaya paano po dapat ipakilala ng tao ang kanyang sarili kung sa spiritual na bagay ang pinag-uusapan? Ang halimbawang ibinigay po ng Diyos sa atin. Tingnan po natin muna si Moises. Paano nakita ang kanyang sarili? Paano, dahil ang pagpapakilala po natin sa ating sarili, brother, ay yung pagkakilala natin sa ating sarili, hindi ba? Anong papakilala natin kung hindi natin nakikilala ating sarili? Kaya kailangan makilala muna natin ating sarili para bago maipakilala ang ating sarili. Tingnan po natin si Moises. Paano nakilala ni Moises ang kanyang sarili? Dito po sa Exodus 3:11. Narito po ang Exodus 3:11. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pumaroon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? Yun po ang sabi ni Moises, no? Nang sabihin niya ng Diyos kay Moises, Moises ang sabi, mamumuno ka o puntahan mo ang aking bayan sa Ehipto para aking kunin sa kanilang pagkaalipin. Tinanong ng Diyos si Moises, sino po ako? Sa mga kapatid, brother, kung tutusin yun, dalawang nakahulugan yan, hindi ba? Hindi po nakikilala ni Moises ang kanyang sarili kung bakit tinawag ng Diyos na siya ang parang namumuno doon, ano? Kaya, anong pagpapakilala ni Moises, kung brother, ngayong sino po ako?
Nalalaman ba ni Moises ang kanyang sarili o hindi, brother? Hindi. Hindi. Kaya kung tatanungin mo si Moises tungkol sa spiritual na bagay, Moises, sino ka ba? Ang sabi ni Moises, hindi ko nalalaman. Hindi ko nalalaman akong sarili. Yeah. Yun ba, brother, ay kamangmangan na mabuti o kamangmangan na masama? Kamangmangan na mabuti, brother. Yun, brother, no? Kamangmangan na mabuti. Hindi pala nalalaman ng tao ang kanyang sarili. Kung sa spiritual na bagay ang pinag-uusapan, ano po? Baka po mag-iisip ang mga tao, si Moises lang yon. Baka sabihin niya, no? Tingnan po natin ang ibang Bible characters pa. At para naman maging authoritative, no? Ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahalimbawa sa tinawag ng Diyos. Nang isugo po ng Diyos si Jeremias, pakinggan natin ang sabi ni Jeremias po, no, tungkol sa kanyang sarili. Brother, basahin mo Jeremiah 1:5-7. Narito po ang Jeremias 1:5 hanggang 7. Bago kita inanyuhan sa tiyan ay nakilala kita. At bago ka lumabas sa bahay bata, ay pinapaging banal kita. Inahalal kitang propeta sa mga bansa. Nang magkagayo sinabi ko, O Panginoon Diyos, narito, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y bata. Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin ako'y bata, sapagkat saan man kita susuguin ay paroroon ka, at anumang iutos ko sa iyo ay sasalitain mo. Brother, napaganda po ito, no? Ang tanong na ito, nakikilala ba ni Jeremias ang kanyang sarili, brother, dito? Hindi. Hindi po nalalaman ni Jeremias ang kanyang sarili. Sinong nakakaalam kay Jeremias? Ang Diyos. Ang Diyos, brother. Ang Diyos lang. Ang Diyos po ang nakakaalam kay Jeremias. Ngunit si Jeremias, ang kanyang sarili, hindi niya nalalaman. Ito ba, brother, kaignoransyang bang mabuti ito o kaignoransyang masama? Mabuti, brad. Mabuti ito, no? Mabuti. Kaya, mukha yatang sa mata ng Diyos, isang pagpapakababa, no? Kung hindi natin nalalaman ang ating sarili. Ano, brother? Mukha yata ang baliktad. O, mamaya po, tingnan natin, no? Kaunti-kaunti binibigay naman Diyos, no? Ewan ko po, meron bang mukha yata ang lahat ng binibigay ng Diyos dito, brother, maliwanag, ano? Mukhang maliwanag lahat. Baka po sabihin ng mga tao, yun ay lumang tipan yan, ang sabi ng mga tao, brother, tingnan po natin si Pablo, no? Bagong tipan po ito. Huwag natin kalimutan, si Pablo, isa po siyang naging apostol, hindi po inappoint o inalal ni Pedro at ni Juan. Nakagaya ng nakikita natin, brother, ngayon na ang tinatawag na apostol ni Kristo, sila'y nag-aalal ng kapwa-apostol, brother. Si Pablo po ay inihalal ni Jesucristo nang wala na po dito sa lupa physically ang ating Panginoon. Sa makatuwid, naging apostol si Pablo sa pamamagitan ni Jesucristo ang hindi nakikita, brother. Okay. Nakilala kaya ni Pablo ang kanyang sarili? Brother, basahin mo 1 Corinthians 15:9-10. Narito po ang unang Korinto 15:9 hanggang 10. Ako nga ang pinakamaliit sa mga apostol, at hindi ako karapat-dapat na tawaging apostol, sapagkat pinag-usig ko ang iglesia ng Diyos. Datapwat sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawalan ng kabuluhan, bagkus ako'y malabis na nagpagal kaysa kanilang lahat. Bagamat hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na suma sa akin. Dito po, anong pagkakita ni Pablo sa kanyang sarili? Malaki ba o maliit ang pagkakilala, brother? Maliit, brother. Napakaliit ang kanyang pagkakilala, no? At paano siya naging apostol at paano siya nagsalita o nagtrabaho bilang apostol ni Kristo? By the grace of God, ang sabi po niya, no?
sa pamamagitan lamang ng Panginoon Diyos. Kaya ang sabi niya, I am what I am. Sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. Sa mga kapatid, hindi po nakilala ni Pablo maliwanag ang kanyang sarili, brother. Sino nakakilala sa kanya? Ang Diyos ang nakakilala. Ang Diyos. Ang Diyos po ang nakakakilala sa isang tao. Kung pinag-uusapan na espiritual na bagay, no? Kaya, hindi po lumipas ang salta ng Diyos. Hindi nasira ang salta ng Diyos. Matandang tipan, bagong tipan, isa lang ang mensahe. Ang mga alagad ng Diyos, hindi po kilala ang kanilang sarili. Ang Diyos ang nakakakilala sa kanila. Kaya paano pinapakilala ang kanilang sarili, brother? Kung hindi po nakikilala ng tao, no? Ang kanyang sarili sa mata ng Diyos. Paano pinapakilala ng tao ang kanyang sarili sa mata ng tao? Yung brother, di ba? Maliwanag ba yun? Tingnan natin, ha? Kung ang tao po sa mata ng Diyos ay hindi nakikilala ang kanyang sarili, paano ngayon ipapakilala ang kanyang sarili sa harap ng tao? Tingnan na po natin ngayon ang nangyayari, no? Sa traditional Christianity. Isa po ang pambukas ng mata ito, no? Sa ipinakita ng Diyos sa atin na ang tao pala hindi nakikilala ang kanyang sarili sa mata ng Diyos. Paano ngayon? Siguro po ito, no? Siguro, brother, pwede tayo magsalta ngayon, ano? Ito po hindi namin nasaan na mangyayari ito, no? Ang katotohanan po, ngayon lang lumabas ng mensaheng ito, eh. Kung bakit, brother, hindi nga natin ipinapakilala ang ating sarili. Is this by coincidence or divine revelation? Kasi Brad, kung minsan napapansin natin na hindi pa man natin nakita ang isang salita ng Diyos, ay binibigay na palang karunungan ng Diyos sa atin kung paano ang nangyayari ganito rin, na siguro ganito rin ang nangyayari doon sa binigay nating halimbawa, na sa hindi nila alam, hindi nila nakitang may karunungan sila o nakita ang kanilang sariling pwede sila sa Diyos. Kaya nga, kung tignan natin itong binigay mong halimbawa, sabi nila, ako'y bata. Sino ako upang ilabas ko ang mga anak mo sa ito, sabi. Kaya ganun din tayo na wala tayong pwedeng sabihin sa atin. Ang Diyos lang, ang Diyos. Kaya nga, sa ating pag-aaral, Brad, kung napapansin ng mga nakikinig sa atin, napakabagal o napakaingat natin upang ang salita ng Diyos ay hindi maglaban-laban. Sa kanila, walang kwenta kung magsalita sila ng siyam, yung isa may laban. Tayo, wala. Ang pinakamahalaga dito, ang Diyos, ang siyang nagpapalinaw. Yun lang. Ito po, katakataka, no? Ako'y nagtaka, brother, nang makita ko ito, eh. Bakit nga, hindi pa natin nalalaman ang mensaheng ito? Bakit nga po hindi namin pinapakilala ang aming sarili? Dahil pala, ano pong ipapakilala namin sa inyo? Sa aming sarili. Gayon mang kami mangmang. Hindi rin namin nalalaman ang aming sarili. Kaya pala hindi namin ibinibigay sa inyo ang aming pangalan. Dahil, sino kami? Na pwedeng magpakilala sa inyo na gayon man kami po hindi namin nalalaman ang aming sarili. Ang Diyos lang nakakaalam. Ngayon, yan din po natin ngayon ang nangyayari, no? Yan din po natin ang isang katotohanan ibinigay ng Diyos ngayon sa nakikita natin ngayon sa ating dalawang mata. Ano po? Yung pong tinatawag na apostol ni Kristo ngayon, paano nila ipinapakilala ang kanilang sarili? Ito po, it is of common knowledge, ano? Ibinibigay ang pangalan, address, civil status, ang pinag-aralan, binabandera, brother, ang diploma, hindi ba? Ang degree, kung ilang taon nag-aral, ang eskwela, kung saan, ang universidad, ang degree gaya ng Bachelor of Philosophy, Master of Philosophy, Doctor of Philosophy, Doctor of Theology, Doctor of Divinity. Brother, hindi ba maliwanag ito? Ako ba nagtataka, no? Kung hindi po ibibigay ng Diyos, kung hindi bubuksan ng Diyos ang ating mata, talaga po palang hindi natin nakikita ito. Dahil brother, kung
kung nakita lang ng tao ito, manliliit, ano ha? Oo, brad. Manliliit. Oo. Masakit po ito, no? Hindi ba ang pagpapakilala po ng tinatawag na apostol ni Kristo ngayon na kung saan niya nakuha ang kanyang authority to preach? Bilang isa siyang tagapagturo ng salita ng Diyos? At ibinibigay yung bilang ng kanyang flock o tauhan ng kanyang denominasyon o ang kanyang simbahan. Ibinibigay ang bilang ng bilang ng taong na bahagyan ng salita ng Diyos na ayon sa kanya naligtas. Hindi ba yun ang pagpapakilala ng mga tinatawag na apostol ni Kristo ngayon, brother? Ano pong pagpapakilala ng mga tao ngayon na tinatawag niya apostol ni Kristo? Hindi ba ako'y si Father so-and-so? Oo, brad. Hindi ba sinasabing ako'y si Pastor so-and-so? Ako'y si Reverend so-and-so? Monsignor, Bishop, Archbishop, Papa, Holy Father, Your Holiness, Most Reverend, Right Reverend? Oh, brother, ano pong kapahayagang binigay ng Diyos sa atin na para makita ng taong kanyang sarili? Isang kasuklam-suklam, brother, ha? Kasuklam-suklam sa mata ng Diyos. Magpakailanman, hindi po natin nakita ito sa mga pinili ng Diyos, lumang tipan at bagong tipan. Ngayon ang mga tao, brother, napatutuhanan ng Diyos ngayon that Satan really is deceiving the whole world, no? Revelation 12:9. Talaga palang kung paano inilin lang ng diablo ang buong sanglibutan, nakikita po ng mga tunay na Kristiyano. Baliktad na baliktad ang ginagawa ng mga tao, no? Sa kapanahonan po ng ating Panginoong Jesucristo, bakit rinebuke, brother? Bakit rinebuke ni Jesucristo? Bakit po nakita natin ng Mateo 23? Dahil nakita ng ating Panginoong Jesucristo ang nakikita natin ngayon sa ating kapanahonan. Hindi ba binabasa yan ng mga tao, brother? Hindi ba binabasa yung Matthew 23? Bakit ginagawa pa? Hindi nakikita, brad. Hindi nakikita, hindi naririnig, hindi naunawahan. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, ito pong Pablong naging apostol, no? Hindi po iniyal ni Pedro yan, ni Juan, ni Santiago, o ni Andres. Oh. Kundi Pablo naging apostol by divine appointment. No? Ito pong sabi ni Pablo, Ephesians 4:18, brother. Narito po ang Efeso 4:18. Nasa kadilimang ng kanilang pag-isip ay nangaiwalay sa buhay ng Diyos dahil sa kaangalang nasa kanila dahil sa pagmamatigas ng kanilang puso. Yun po, no? Basahin po natin sa English at napakasakit ang sabi ni Pablo rito. Having the understanding darkened, being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Napakasakit po, brother. Oh, brad. Kapag nabuksan po ang mata ng tao, hindi po yung matang bulag na physical, no? Ang mga tao ngayon, brother, humingi ng himala sa Diyos na buksan ang matang bulag, eh. Oh, brad. Kapag nabuksan po ng Diyos ang matang bulag na spiritual, ito pong nalalantad sa ating mga mata, no? Nalalantad sa ating mga mata. Ang mga taong itinataas ang kanilang sarili, itinataas ng tao, brother. Sa kapanahonan ni Kristo, itinataas ng mga eskribas at pariseos ang kanilang sarili, hindi ba itinataas ng tao? Itinataas ng tao. Pinupuri ng mga tao sa mata ni Jesucristo. Suklam sila. Ano, brother? Kasuklam sila, brad. Itinataas Maulupong, sabi niya. sa lahat po ng tao, no? Sa lahat ng taong sa kapanahon ni Jesucristo, sinong tinawag na ulupong at ahas? Ang mga eskrib at pariseo, eh? Yun po, no? Kaya, napakasakit po ito, no? Kung hindi lang matigas ang puso ng tao, brother, madudurog. Tagalog ba yan? Oh. Madudurog, no? Sa napakabigat at talim at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Ngunit, ang gaya po ng sabi ng Diyos, dahil sa katigasan ng puso, sabi, no? Parang walang
epekto, brother. Walang epekto. Walang Hindi epekto. nakikita. Hindi nakikita ha? Kaya, sa mga tunay na Kristiyano, no? Kaya siguro po ngayon, mga nakikinig, ito ang aming karapatan, no? Ito ang aming karapatan, brother. Justification. The right to be called Christians. Ito po ang sinisigaw naming, this is our right to be called Christians. The Christians of Angeles. Brad, may natatandaan ako. Huwag mong kalimutan ang Sige. gusto mong anuin. Dahil noon po na bago-bago ako dito, sa hindi po alam ng mga station manager dito o yung mga empleyado dito, nababanggit ang pangalan ng kapatid. At ewan ko po kung napapansin nila, ayaw naming ipabanggit ito. Nakabaliktaran po doon sa mga iba. Sila naman gusto nilang marinig ang pangalan. Ito pala po ang mensahe. Ito po ang buhay na salita ng Diyos. Na kung si Moises din po siguro at si Jeremias ang nasa katayuan natin ngayon, Brad, ayaw din siguro ipabanggit ang pangalan nila o si Pablo, no? Dahil ang pinakamahalaga po sa mga anak ng Diyos ay yung samantalayin namin ang oras upang ang konting oras na yan ay makilala kung sino talaga ang katotohanan ng Diyos. Yun po ang naibagi ko lamang. Yung ipinagawa ng Diyos, ginawa natin yun, brother, kaya ako yung nagtataka nga eh. Bakit ginagawa natin yun na hindi pa natin alam ang mensahe? Dahil di ba yung revelation pala yun, no? Yan lang yung binigay ng Diyos ito. Tsaka hindi na magtataka ang mga kasama natin dito na ayaw natin ipabanggit ang ating pangalan. Oo. Pero ito nga ating sinisigaw ngayon. Anong sinisigaw natin ngayon? Wala ba kami, hindi ba ito karapat-dapat na tawagin tayong Kristiyano? Ito siguro. Ito po, no? Ito ang mahalagang ebidensya na tayo ang mga Kristiyano. Ang mga eskribas at pariseos, mga saduseos at mga Hudyo sa kapanahunan po ng ating Panginoong Jesucristo, sila'y sumusunod sa ating Panginoon kahit saan pumunta ang ating Panginoon, no? Dahil umahanap sila ng pagkakamali ng ating Panginoong Jesucristo. Sa makatwid, kung titingnan po ng taong natural, no, ang salita ng Diyos, bakit ang mga pariseo, ito po mga taong ito, no? Hindi ba nakitang nagpabukas ng matang bulag ang ating Panginoon? Nagpabukas ng dinging mata, ay ng tenga? Nagpalakad ng lumpo ang ating Panginoon? Bakit umihingi pa sila ng tanda galing sa langit? Brother, itong mensahe pala. Talagang spiritual pala po ang mensahe sa mga himalang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. Spiritual ang mensahe, kaya hindi nakikita ito. Kung literal, physical ang mensahe, sana nakita ng iskiba sa pariseo. Brad. Kaya ngayon po, ito nga may sinisigaw, kagaya po kami ni Bartimeus. O yung isang lumpo na lumakad, brother, no? O yung bingi. Kami noon ay bulag. Kami noon ay bingi. Kami noon ay lumpo. Ngunit kami ngayon ay nakakakita, nakakarinig, at nakakalakad na. Kaya yun po, no, yun ang aming sinisigaw na malakas, no, sa ating programa. Kaya man kapatid, kung tayo naman kung punta po tayo sa ating sarili naman, no, sa gaano po karami ang ating pagkaalam sa ating sarili. Gaano karami, mga kapatid, ang ating pagkaalam sa ating sarili. Yung brother ang tanong, no? Hindi lamang po ang mensahe po ang mensahe ng Diyos sa atin, mga kapatid, ay hindi lamang po sa mga tagalabas, kundi sa ating mga tunay na Kristiyano. Kung ang ating mga kapatid na si Moises, si Jeremias, si Pablo, at iba pa, yun ang nating nakita sa kanilang sarili, gaano po naman ang ating pagtingin o pagkakita o pagkakilala sa ating sarili? Yun po ang malaking question mark sa atin, no? Gaano karami, kaliit, kalaki ang nalalaman natin sa ating sarili? Siguro po yun ang pitfall natin, no? Kung paano po naging pitfall
ng mga tagalabas, dahil po ito'y salita ng Diyos, hindi kaya rin natin magiging pitpol ito kung ipinapahayag natin ang ating pagkakilala sa ating sarili, gayon man tayo'y mangmang sa ating sarili. Pwede mong basahin mo, brother, ang Galatians 6:3. Narito po ang Galatia 6:3. Sapagkat kung ang sino man ay nag-aakala na siya ay may kabuluhan, bagaman siya ay walang kabuluhan, ang kanyang sarili ang dinadaya niya. Kaya ito pong babalang binigay ng Diyos sa atin, mga kapatid. Kung akala natin tayo na ay may kabuluhan, no? Gayon mang sa mata ng Diyos pala ay wala pa. Nilinin lang natin ating sarili. Kaya hindi po ang pagkakilala natin sa ating sarili, hindi po yun sa pamamagitan ng bilang ng taon na nakikilala natin ang Diyos o bilang ng taon na tayo nagbabasa ng Biblia. Hindi pala yun, ano, brother? Ang ating pagkakilala sa ating sarili, hindi yon sa bersikulong nalalaman natin sa Biblia. O yung mga taong nakikinig sa atin. O yung mga papuring binibigay ng Diyos sa atin. Mga kapatid na brother. Sa mga kapatid na, no? Mga kapatid na. Nakapatid na po ito. O ang ating material, financial, physical superiority over our brothers and sisters. How do we look ourselves before our brothers and sisters? Paano po natin, ano ang tingin natin, paano ang ating pagkakilala sa ating sarili sa mata ng ating mga kapatid? Ewan ko, brother, kung bakit pumasok ito, no? Ewan ko kung papasok itong mensahe ito, brother. Ano bang pagkakilala ni Yesu Cristo sa kanyang sarili sa mata ng kanyang mga lagad? Ano, brother, nung nakita mo? Ang ibinigay na halimbawa ng Panginoon ay kung gusto mong mataas, ikaw ay maging mababa. Oo. Yun ang nakita kong binigay niya halimbawa. Sa makatwid, nakikita ni Yesu Cristo ang kanyang sarili na napakababa, no, brother? Oo, brother. Mataas ba, matbaba? Mababa. Napakababa pala po ang tingin ni Yesu Cristo sa kanyang sarili, sa mata mismo ng kanyang mga lagad. Paano pinatotohanan ni Yesu Cristo ang pagtingin na mababa sa kanyang sarili? Ito po, ewan ko kung napansin ng mga tao ito. Brother, pwede yung basahin mo ang John 13:5. Narito po ang 1:13-5. Nang magkagayo ay nagsalin ng tubig sa kamaw at pinasimulang ugasan ang mga paa ng mga lagad at kinuskos ng tuwalya na sa kanya'y nakabigkis. Ano pang pagtingin ng mga tao rito, brother? Ito po'y kinukuha ng istorya ng mga tao ito. Oo, brother. Ginagaya ito, no? Ginagaya po ito tuwing ano yun? Holy Thursday. Oo. Talagang physically, literally, iniugasan ng paa ang Kanilang routine na tayong nakikita natin ito, no? Pagkatapos, hahalikan pa yung paa. Sino pong naitatas doon? Ang gumagawa na nyo ng naitataas pa eh. Sinasabi ng mga tao, napakababa naman to, ang baho ng paa nito, inahalikan pa. Sa hindi nalalaman ng gumagawa nito, siya pang naitataas, brother. Pero tayo po, no, mga kapatid, ito po, hindi po siguro maunawahan ng tagalabas ito. Ano pong nakita natin sa ating Panginoon dito? Kung paano pala nakita ni Jeremias, yung mga Bible characters, dahil ang ating Panginoong Yesu Cristo siya modelo, hindi ba? Nakita ng ating Panginoon bilang modelo na siya'y napakababa. Mababa sa harap ng kanyang mga lagad. Kaya inugasan ng kanyang paa, ang kanilang mga paa. Ang nakita ko, brother, na mensahe rito, hindi ba, bakit hindi inugasan ng ating Panginoong Yesu Cristo ang ulo o ang kamay, kundi ang paa? Dahil pala ang paa, no, ng mga lagad, yun ang nakadikdik ba yung brother? Nakadikit sa lupa. Yun ang madaling magkasala, ganyan. Ang lupa ang sumisimbolo sa tao, hindi ba, brother? Yun, hindi po maunawahan ng tagalabas ito eh.
ang paa ng alagad ay ba yun? May contact sa lupa. Oo, bro. Ang lupa ang sumisimbolo sa tao, no? Mhm. Ang tubig, yun po, alam natin, yun ang sumisimbolo sa salita ng Diyos. Kaya sa pamamagitan ng salita ng Diyos, mahuhugasan ang paa na naka-contact sa lupa, yun pala po ang human nature ng mga alagad. Yun ang nakita ko, brother, eh. Mhm. Ang panghugas ng tubig sa paa, yun pala ang paghugas ng salita ng Diyos sa mga alagad para maalis ang dumi ng kanilang human nature, brother. Mhm. Dahil nakadikit yun sa lupa, di ba? Mhm. Mga kapatid, ang sagot po ay oo. Malaking oo pa. Dapat po malaking oo, no? Dapat malaking oo ito. So, gumagamit ba kayo ng tubig at saka tuwalya at saka yung brother? Planggana ba yun? Planggana. Ang sabi po natin, hindi. Paano nilugasan ang paa ng inyong kapatid? Ang sagot po natin ay sa pamamagitan ng tubig, walang iba kundi ang salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ipinamumuhay namin bilang isang Kristiyano, makikita naman kapatid, doon pala mahuhugasan ang kanilang makatawa. Okay, brother? Okay ba yan? Sa pamamagitan pala po ng tubig, o salita ng Diyos, na nakikita sa ating mga buhay bilang isang Kristiyano, so hindi natin nalalaman na huhugasan natin ang paa ng mga kapatid. Yun po nakita ko. Kaya, yun pala po ang kababaan. So, paano natin ginawaba ang ating sarili doon? Napakalayo na, brother. Sa tingin ng tagalabas ko, napakalayo na, no? Yun pala po ang tunay na kababaan. Ang pagkakita naman kapatid sa ating buhay, kung nasa atin ang tubig, brother, pwede bang hugasan ng tubig kung wala ang tubig sa atin? Hindi pwede. Hindi pwede. Kailangan nasa atin yung tubig. Hindi ka pwedeng magugas kung wala kang tubig. Ayun. Paano natin sinasabing nasa atin ang tubig? Yun na, sa ating buhay. No? Kaya po sa pagtingin naman kapatid sa ating buhay, so hindi natin nalalaman sa mata po ng Diyos, dahil hindi sa mata ng tao tayo tumitingin, nahuhugasan pala ang dumi ng Espiritu na sa atin. Kaya, brother, napalayo na ito, no? Saan ngayon yung sinasabi ng pseudo-Christians, no? Pseudo-apostles? Gawin mo yung aking sinasabi, ngunit huwag mong gagawin ang aking ginagawa. So, ba yun? Hindi pwede. Napakalaling lang sa tao. yun ang basura sa mata ng Diyos. Gumagawa siya ng parang exception. Sa kanyang sarili. Oo. Yung pala po, basura, no? Yun ang tayo sa mata ng Diyos. Kaya yun naman ang narinig natin sa tinatawag na apostol ni Kristo. Kaya mag-ingat tayo, brother, baka tayo rin mga Kristiyano, baka mangyayari din ito, no? Oo. Kaya iba na po yung binuksan na tayo ng mata ng Diyos, nakikita na natin to, no? Kaya pwede nang iwasan dahil nakikita natin ito. Ipinakita po ng Diyos sa atin na dadalawa palang klase ang pagka-ignorante sa ating sarili. Ang hindi natin pagkaalam sa ating sarili ay dalawa palang klase, ano po? Isang mabuti at isang masama. Ang mabuti, yung pong tinalakay natin kanina, no, na kung hindi natin nalalaman ang ating sarili, yun pala yung napakabuti. Dahil ang Diyos ang magpapakilala sa ating sarili. Hindi po natin pwedeng ipakilala ang ating sarili dahil hindi natin nalalaman ang ating sarili sa mata ng Diyos. Ngunit, meron namang kaignoransyan sa sarili na napakasama, brother. Kaya tingnan natin po, no? Merong kaignoransya, no? Kamangmangan, brother, no? Merong kamangmangan sa sarili na napakasama naman, brother. Hindi na po pinag-uusapan ng outsiders.
mga para sa atin na ito, mga kapatid, no? Meron ba tayong makikitang kamangmangan sa ating sarili? Dahil sa kamangmangan sa ating sarili, yun pala'y napakasama. Kaya malilito, brother, ang tagalabas sa ating pag-aaral, hindi ba? Oo. Anong pinagsasabi ito? Akala Kamangmangan? nila, Brad, dinaragdagan na natin. Ay, itong Hindi nila nakukuha eh. ito palang pag sinasabing pagdaragdag, ano? Oo, hindi nila nakukuha yung spiritual na mensahe. Yung malalim na mensahe. Mm. Oo, kaya nga, kung anong nakita ng mga tao ngayon na sinisira ni Yesu Cristo ang kautusan, Oo. ganyan ang pagkakita sa atin Oo. na sinisira sa salita ng Diyos. Kapag liliwanag ng ating Panginoon ng kanyang salita, doon siya tinatawag na may demonyo. At saka, brother, sinisira ang kautusan eh. Mm. Hindi ba? Mm. Sinisira ang kautusan ni Moises. Oo. Ang sabi ng ating Panginoon, hindi ko dumating ito para sirayan eh. Oo, sabi sa atin, dinadagdagan mo. Hindi nakikita. Ito po, no? Tingnan po natin ang mga halimbawang ibinigay ng Diyos sa atin na ang kamangmangan sa sarili na napakasama, no? Nang si Pedro magyabang, brother, na hindi pagkakailang ating Panginoong Jesucristo hanggang kamatayan, nalalaman ba ni Pedro ang kanyang sarili? Kilala ba ni Pedro ang kanyang sarili? Sa kanyang sarili, Brad. Hindi. Sa kanya, sa harap ng Diyos, hindi niya alam. Pero sa kanya, alam niya ang kanyang Oo. sarili. Ayon sa kanya, kilala ang kanyang sarili. Oo. Sa mata ng Diyos, hindi kilala. Hindi kilala. Baliktad doon sa una natin. Baliktad sa una, no? Oo, Brad. Kaya ito po ay baliktad ito, no? Sa alam ni Pedro, alam niya, gayon mang sa mata ng Diyos, hindi kilala. kilala. Sa makatulid, kung sasummarize natin, brother, talaga palang hindi natin nakikilala ang ating sarili kung hindi lang ipapakilala ng Diyos sa ating sarili. Okay ba yun? Oo, Brad. O, yun po. Kaya, kung sinasabi natin kilala natin ang ating sarili, gayon mang hindi natin kilala, masama pala yun. No? Kaya, kailangan sabihin natin, Panginoon, sino po ako? Sino ako? Kaya yung paksa natin, sino ba ako? Sino bang makapagsasabi niyan? Ang ibang tao, ang ating sarili, o ang Diyos lamang? Ang Diyos. Ang Diyos lamang, ano po? Diyos lang. Nang si Judas Iscariote pagbili ang ating Panginoong Jesucristo, ang nakikita po ng mga tao rito na masama, no? Yung pagbibili ng 3 pirasong pilak. Hindi po nakikita ng maraming tao, nakikita natin, brother, tayo mga Kristiyano, ng when Judas dipped his hand in the dish of our Lord, no? Nang isausaw ni Judas ang kanyang kamay sa pinggan ng ating Panginoon. Nakisabay. Nakisabay. Ang alam ni Judas, alam ang kanyang sarili. Pero mangmang pala siya, no? Oo. Mangmang pala siya. Alam na po natin, nagpakamatay si Judas, no? Nawala si Judas. Nang si David, kunin ang magandang si Bathsheba, no? Na asawa ni Urias. At pinapapatay ni David si Urias na asawa ni Bathsheba. Nalalaman ba, nakikilala ba ni David ang kanyang sarili, brother? Sa kanyang sarili, Brad, akala niya nakikilala niya ang sarili niya. Pero sa harap ng Diyos, hindi niya nakikilala. Hindi nakikilala. Hindi nakikilala. Hanggat hindi nagsalita si Propeta Nathan. Doon nakilala ni David ang kanyang sarili. Sa makatuwid, ang mensahe po ng Diyos sa atin pala, hindi pala po natin pwedeng makilala ang ating sarili. Hanggat hindi ipakilala ng Diyos sa atin ang ating sarili. Si Saul, no? Hindi po naalis ni Saul ang kanyang pagkainggit at pagkamuhi kay David. Ganyan, pare-pareho lang ito, brother, no? Mga halimbawa na lang ito. Kaya, hindi pala natin nalalaman ang ating sarili. Kaya ang mensahe po, siguro lalong nagdiin ang mensahe ng Diyos dito sa Matthew 7:5, brother. Matthew 7:5. Matthew 7:5. na yung Ako pong hinaharap ng kapatid, basahin ko muna sa English, no? Quote, "Thou hypocrite, first, cast out the beam out of thine own eyes, and then shalt thou see clearly to cast out the mote out of thy brother's eye." Unquote. narito po ang Mateo 7:5. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang kailan sa iyong sariling mata
At kung magkagayoy, makikita mo malinaw ang pagkaalis mo ng puwing sa mata ng iyong kapatid. Yan po, no? Kaya, Alsuros na pala, brother, no? Ito po ang kapatid, Orsa pala. Purihin po ang ating Panginoong Diyos sa mga bagong nakikinig ngayon. Basta na kung paano po namin ninanais sa aming mga puso na sa mga kokonti ay mabuksan ang kanilang mga matang espiritual. Ganyan din po sa loob ng Iglesia ng Diyos. Kung paano po ang mga halimbawa na sa akala natin, kilala natin ang Panginoon. Kilala na natin ang ating sarili. Subalit, kapag tayo pala po ay lumalaban dito sa kanyang salita, sabi nga ni Pablo, tayo ay parang dinadaya natin ang ating sarili. Gaano po kaya ang pagkain kanyang binigay ngayon na ipinakita ng Panginoon ang ating mga sarili ngayon? Siguro po sapat lamang na kung ano ang sinabi o nakita ng Diyos sa mga unang kanyang naging anak. Yun din siguro po ang makikita sa atin. Na hindi natin alam ang anumang bagay na ipinakita ng Panginoon ng halimbawa. Kung hindi ang Diyos ang siyang magsalita, gaya po ng narinig natin sinabi kay Jeremias, kay Moises. Diyan po natin mapapasalamatan ng Panginoon kapag ang Diyos ang siyang nagsalita na sa ating mga buhay, gaya po ng sinabi ni Pablo nang nakita na niya ang kanyang sarili, na ito po'y nakita ko rin mabuti, na tinanggap ni Pablo na hindi niya makayang gawin ang mabuti. Gusto niyang gawin ang mabuti, hindi niya magawa, at ang masama ang kanyang nagagawa. Sana po maging instrumento ito para ang mga kataasan na nakikita pa ng Panginoon sa bawat isa ay lubos nating makita ang ating mga sarili, at tayo po'y lubos na magpasalamat sa ating Panginoon. Tayo po'y magpasalamat. Marami pong salamat aming Panginoon Diyos sa pagbibigay po ninyo ng tunay na pagkain sa aming magkakapatid. Na aming Panginoon, marami pa pong beses na sa akala namin ay nakikita na namin ang katotohanan. Naunawaan na namin ang iyong mga salita. Subalit sa aming pong mga sarili pala, ay hindi pa namin na kikilala ang aming mga sarili, na meron pa pala pong kataasan sa aming mga sarili. Ganyan mo pong ibinigay ang pagkain ngayon na sa darating na panahon, aming Panginoon, ipakikita mo ang aming mga sarili na ito'y mataas pa upang hingin namin ito'y maging mababa. Na doon po makikita mo ang mensahe ngayon na ito'y buhay na buhay sa aming mga pagmumuhay. Muli, Panginoon, manguna ka po sa aming paglalakbay. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Hanggang sa susunod pang Sabado, alas 11 hanggang alas 12, ang kapayapaan po ng Panginoong Diyos ay sa atin lahat. Amen.